So, praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. So, second week na ho tayo ng martyrdom o martyr, no? Salamat kay Lord kasi may mga t-shirts na po yung iba. At yung iba po wala pa po, no? Pwede na po kayong umorder, no? Para po yan sa katapusan na ating po martyrdom. Sino po dito gusto maranasan po yung tinatawag natin na consecration? I-dedicate po kayo sa harapan ng Panginoon as a martyr before the throne of God. Amen? So magandang hapon po at tayo po ay dadako ulit sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Manalangin po muna tayo. Panginoon, salamat Lord sa hapon na ito. Dalangin namin ang pagsama mo sa aming mga buhay. We welcome you, Jesus. Lord, speak to us tonight or this afternoon. Magsalita ka sa iyong mga lingkod ngayong hapon na ito. Panginoon, kayo po ang humawak ng microphone. Kayo po ang magsalita. Anumang espiritu ng kabalisaan, katamaran sa pakikinig, pagkabingi, pagkabulag spiritually, ay aking sinasawat at inaalis sa lugar na ito. Anumang espiritu ng karamdaman, sakit, sa pangalan ni Jesus, I command you right now, come out in this place. And Lord, let your Shekinah glory come and fill this house with your glory, with a wall of fire. And let the angel, the seraphim angel, the seraph, the cherubim, come in this place as we worship you, Lord, as we listen to your word. We give you glory, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Nung si Mama. Ay, hindi niya kaya. Sige. So, Pahayag chapter 14, verse 6 to 13. Verse 6 to 13. Ito po yung ating pong text, no? Pahayag chapter 14, verse 6 to 13. Nakaraang linggo po, tinapi ko po yung nakaraang linggo about sa post-tribulation. Kung saan, ako po yung naniniwala na daranas tayo ng 7 taong kahirapan bago dumating ang Panginoon. Na, yung iba naman po naniniwala sa pre-trib, iba naman mid-trib, pero ako po yung naniniwala sa post-trib. Sa kalagitnaan ng 7 years, di 3.5 years, darating ang Panginoon. Pero, saan man doon, ang mahalaga doon, tayo po ay handa. Kaya nga, pinaka-the best na preparation, not pre-trib, not mid-trib. Ang pinaka-the best preparation is the post-trib. Kasi ang post-trib, talagang sigurado ka. Kung mangyari man ang pre-trib, hindi maganda, at least handa ka. Pero kung hindi man mangyari ang pre-trib, prepared na prepared. Amen po ba? Meron po akong t-shirt na design, nakalagay po ay Tribulation Saint. Ito sa may baba, prepared for the final battle. No? Ayun, prepared for the final battle. Yun po yung t-shirt na ipiprint ko po. Meron na po akong design. Amen? Sino po gusto? Gusto ng t-shirt? Wala pa. Next month na po yun. Papagawa na po tayo. Amen? So, basahin ko lang po yung pahayag. Pakinggan niyo po itong topic na ito. Napakaganda ho nitong topic na ito. Pahayag chapter 14 verse 6, ang tatlong anghel. Nakita ko rin ang isa pang anghel na lumilipad sa himpapawid. Dala ang walang hanggang magandang balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa, sa lahat ng bansa, lipi, wika at bayan. Sinabi niya ng malakas sa verse 7, matakot kayo sa Diyos at luwalhatiin ninyo siya sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol. Sambahin ninyo ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, dagat at mga bukal ng tubig. Sumunod naman ang ikalawang anghel na nagsasabi, bumagsak na ang makapangyarihang Babylonia na nagpainom sa lahat ng mga bansa ng alak ng kanyang kahalayan. At sumunod sa dalawa ang ikatlong
anghel na sumisigaw. Ilan po yung anghel? Ilan po? Sabihin ka natin? 3. Sino mang sumamba sa halimaw at sa larawan nito at nagpatatak sa kanyang noo o sa kamay, verse 10, ay paiinumin ng Diyos ng purong alak ng kanyang puot. Sabi niyo nga po, puot. Na ibubuhos sa kopa ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Sino po yung kordero? Jesus. The Lamb of God. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay patuloy na tataas magpakailanman, walang hanggang apoy. Araw at gabi ay maghihirap ng walang pahinga ang mga sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang mga natatakan ng kanyang pangalan. Verse 12. Sabay-sabay nga tayo sa verse 12. Ito'y panawagan na magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at nananatiling tapat kay Jesus. At narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi, isulat mo, mula ngayon pinagpala ang mga namatay na naglilingkod sa Panginoon, at sinabi ng Espiritu, totoo nga silang pinagpala, magpapahinga na sila sa kanilang mga pagpapagal, sapagkat sinundan sila ng kanilang mga gawa. Doon po sa inyong OPSA. Sige nga, basahin nyo nga yung unang tanong sa OPSA. Ano daw yung kahihinatnan ng mga taong natatakan sa noo at sa kamay? Sila daw ay pahihirapan, no? Ng ano daw, ng kanyang puot, ibubuhos sa kopa ng kanyang galit. Tignan niyo po ako, no? Iba po yung 7 trompeta. Iba yung 7 trompeta. Iba rin po yung 7 mangkok ng puot ng Diyos. Ulitin ko po Yung 7 trompeta, nandito pa tayo. Magbabagsakan yung mga kometa sa langit. Alam niyo po ba na meron pong isang libro na isulat ng isa pong astronaut na meron pong isang kometa o asteroid na babagsak. Alam niyo ba kung anong taon? April 14, 2029. Ang pangalan po ng asteroid na yon ay Apophis. Ang ibig sabihin ng Apophis is the God of chaos. The God of chaos. Ng kaguluhan. 1/3 daw po ng earth ang mawawasak. Ilang milyon po ang mamamatay. Now, bigyan niyo po yung verse 6. Kaya nga mapalad tayo kasi yung mga teaching natin dito sa church ay hindi pang baby. Amen. Totoo ba? Hindi ba, pambata ba yung mga topic natin? Yung, umalis na tayo doon sa mga overcoming your problem, kasama mo ang Diyos. My God, tapos na tayo doon. Kasi kahit anong mangyari sa buhay natin, alam natin kasama natin ang Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Tapos na tayo sa mga struggles natin, sa problema natin sa buhay, kasi normal na yung sa atin. Amen. Ang dapat natin pag-usapan, pag-aralan, paano ma-overcome ang darating na sakuna, ang darating na problema sa susunod na panahon. Amen. Paano magiging matatag ang isang Kristiyano? Kaya nga po, ang tema po natin ngayong buwan ay martyrdom. Hello? Amen. Fasting tayo sa katapusan. Walang kakain. Kahit anong kain, wala. Tubig only. Tubig only. Start po ng Sabado. Hindi, okay lang Saturday. Kakain tayo. Yung linggo buong araw. Buong araw ng linggo, walang kain. Kaya kapag buong araw. Alas 6 po, ay 6 a.m., 5:30, meron tayong devotion ng Sunday morning. Iikot tayo dito, magja-Jericho March tayo. Magkakaroon tayo ng matinding intercession.
Tapos, magkakaroon tayo ng ascension. Ano yung ascension, mga kapatid, ng Sunday po ng umaga? Ano yung ascension? Magle-lay hands po ko sa lahat sa inyo. Papasok po kayo sa heaven. You will meet the Lord Jesus Christ. You will talk to Him. Sino gusto? Taas kamay. Amen? Amen po ba? So, prepare yourself. You will receive revelation from heaven. Di ba sa Revelation, sabi sa Revelation chapter 12, mayroong isang babae na manganganak. Yung babae na yon, hinahabol siya ng dragon. Di ba? At yung babae na yun, nanganak siya ng isang lalaki, at yung lalaking pinanganak niya, dinala sa langit. Yung lalaki, yung babae na yun, yun yung church. Yun yung kabuuan ng simbahan. Natatakbo ng wilderness. Iingatan ng Panginoon sa wilderness. Pero yung lalaki, yun yung bata, yung male child, saan dinala? Doon sa trono ng Panginoon. Bakit? To receive revelation. To receive commission from heaven. Amen po. Amen po ba? At ayun po yung tinatawag na remnant. Sabi nyo nga po, remnant. Hindi lahat na nagsisimba kasama doon sa final battle ng Lord. Yung mga handa lang. Amen po ba? So nakita ko. Sabi nyo nga po, nakita. Sino po nakakita nito? Si Juan. Si John the Beloved. Isa po sa mga apostol ng Panginoon na pinatapon sa Patmos. Nagkaroon siya ng pangitain, nakita niya. Sabi niya, nakita ko. So, ibig sabihin, sa end time, visions are important. Amen. Hello? Amen. Kaso, iba na yung visions na mga ano ngayon eh. Iba na yung visions ng mundo. Ang visions ng mundo, ano yung mga sarili mong ambisyon, sarili mong pangarap. Tama hindi? Tama ba ako? Amen. No? Magkaroon ng luxurious car, magkaroon ng magandang bahay, ganito, makagraduate, lahat yun, wala namang masama. Pero kadalasan, sa mundo, iba po ang definition nila ng vision. Ang vision nila is, ano yung gusto mo? Ano yung ganito mo? Ano yung pangarap mo? Laging nakapokus sa'yo. Pero ang visions ng Lord iba. Ang pangitain po ng Panginoon, ano yung nasa puso, ano yung nasa isipan ng Panginoon na gusto niya i-accomplish through you. Yun po yung visions. Hello? Malinaw, hindi? Malinaw? Ano yung pangitain ng Diyos? Ano yung pangarap ng Diyos na gusto niyang gawin sa pamamagitan mo? Yun po yung pangitain. So, nakita ko rin ang isa pang anghel. So, ibig sabihin ngayong last days, ang angelic activities ay mag-i-increase. Naniniwala kayo doon? Sino nakita na sa inyo ng angel? Angel Occidental nakita nyo? Hindi pa kayo nakita ng angel? Ha? Nakakita ako. Doon kina-sister na niya, nakatayo sa gilid. Alam nyo ba yung angel natin? Kadalasan ng isang Kristiyano, taas nga kamay dito mananampalataya. At least you have 2 angels. At least you have 2 angels. Isa yung sa company ni Miguel, isa yung sa company ni Gabriel. Yung kay Miguel, warrior angel na nagpo-protect sa'yo. Yung kay Gabriel, messenger angel. Yun yung nagdadala ng panalangin mo doon sa langit. So, do you believe that we have angels? Hindi nga. Bakit hindi ka naniniwala? Pumunta ka sa isang Kristiyano. Puntahan niyo ibang Kristiyano. Tanungin mo. Naniniwala ka ba? Nakakita ko ng angel. Ano sasagot sa'yo? Ano sasagot sa'yo? Ha? Hallucination ka ba? Ha? Hallucination. Drugs ka ba? Pumunta ka sa isang pastor. Sabihin mo, pastor, nakakita ko ng angel. Tititigan ka nun. Imbis na Bible yung ibuklat sa'yo, ang sabihin sa'yo, ito yung number ng mental. Drugs ka ba? Sorry sa word na, meron pa akong narinig. Sabi doon ng
Ang tagal-tagal ko na ika, hindi ko pa nakita ang Diyos. Basahan mo ng verse pag may nagsabi ng gano'n. Tagal-tagal ko na ika, nabubuhay, hindi ko pa nakikita ang Diyos. Basahan mo ng verse. Mateo chapter 5 verse 8. Mapalad ang may malinis na kalooban sapagkat makikita nila ang Diyos. Kaya hindi mo nakikita kasi marumi ang kalooban mo. Biblically hindi. Gusto niyo i-print nyo dito. Dalhin nyo sa bahay nyo, dikit nyo. May tanda na ika ko, di ko makita ang Diyos. Pakita nyo, mabasa nyo, Mateo chapter 5 verse 8. Baka mamaya magsisi pa. No? Amen. Amen po ba? Amen. Amen. So, we have angels. Ayan, ito kay Benji, oh. Ito magandang testimony to, testimony. Papunta kami doon sa bahay ni Sister Janet. Sister Janet. Nakamotor ako, sino yung nakangka sa akin? Ikaw. Si Yeye, sa harapan. Si Teya. Ang dami ba tayo nun? Hindi. Ikaw lang, tsaka si Teya. Oo, kasi nga, wala pa kami, yung time na nun, ganun ulit, no? Sa isang motor, yung isang motor, ginagawang tricycle. Papunta lang naman sa may, Dito na, ito si Benji, naghatid ka na ba doon? Pabalik ka na, kasi magsusundo ka pa. Eto na. Alam niyo po ba nangyari po? Pasalubong pa lang po kami, nagkasalubong kami ni Benji. Doon sa may kalsada. Papunta ako, siya pabalik na. Alam mo ginawa nito? Tumigil doon sa gitna ng kalsada. Tumigil. Nag-go, "Hoy Benji, ituloy mo yung andar mo. Kita mo, ang haba-haba nung nasa likod mo." Siyempre yung sa likod niya may van, kung ano mga maraming sasakyan. Talagang, alam mo yung, tumigil siya, tapos nakatitig siya sa akin ng ganun. Ang laki, tapos, "Ay, Benji." Ako naman, dire-diretso lang ako, "Benji, ituloy mo, may sasakyan." Ito na. So, akala ko, nalaki yung mata niya kasi nakita niya ako sa kalsada. Eto na. Mamaya-maya, si Teya, dumapit. "Pastor, may kwento ako sa'yo. May kwento kami ni kay Benji." "Ano?" Eto na nagkwento. Halika, Benji, halika. Dito ka, halika rito. O, ikaw na magtanong, ikaw na magkwento. Mamaya, mali yung kwento ko. Mag-iimbol ang propeta pa ako dito eh. O, ano yung nakita mo? Angel. Angel of sin. Hindi. Angel talaga. Angel na may dalang sword na nag-aapoy yung sword niya. Tapos kulay gold siya. Saan? Nasa likod niya nasa likod niya eh. Kasi siya yung pinakalikod ng motor ko. Nasa likod niya. So, ibig sabihin, kasama namin yung anghel ng Panginoon habang nagdadrive kami ng motor. Alam niyo ba, may sabihin ako sa inyo, may time na nagdadrive ako ng motor, nakita ko na dalawang anghel na lumilipad sa kanan at sa kaliwa ko. Hello? Palapakan nga natin si Jesus. Kasi pinadala ng Panginoon ang kanyang mga anghel sa lahat ng kanyang mga lingkod. So, naniniwala kayo, may mga anghel kayo ng Panginoon? Amen. Ha? Amen? Amen po ba? So, may isa pang anghel na lumilipad sa himpapawid, dala ang walang hanggang magandang balita upang ipahayag sa mga tao, sa lupa, sa lahat ng bansa, lipi, wika at bayan. Sa lahat daw po sa buong mundo, sa lahat ng bansa, may isang anghel, ang dala-dala daw po ng anghel ay, bakit ganun? Sino ba dapat ang may hawak ng magandang balita? Tao o anghel dapat? Sino? Ulitin ko po Sino ang inutusan? Sino ang inatasan na mangaral ng walang hanggang salita ng Diyos? Tao. Pero dito sa Revelation chapter 14, sino ang may hawak? Sino ang nagpahayag? Sino ang nagpahayag? Anghel. Sa lahat ng bansa, wika, sa lahat ng lahi. Ay, bakit ganun? Ibig sabihin, hindi na mangangaral ng tao? Oh, sino kayang sumagot? Alam niyo bakit?
Alam niyo kung bakit? Sabi dito, isa pang anghel na lumilipad sa himpapawid, dala ang walang hanggang magandang balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa. Alam niyo kung bakit? Makinig kayong mabuti. Etong salita ng Diyos, madalas ginagamit ng tao, ginagamit ng mga relihiyon para sa sarili nilang gain. Totoo hindi? Totoo ba hindi? Ginagamit na lang nilang salita ng Panginoon para sa sarili nilang kapakinabangan. Pero hindi ganyan sa end time. Magpapadala ang Diyos ng kanyang mga anghel sa lahat ng simbahan. At ang mga anghel ng Panginoon ang magwa-warning at magpapahayag sa lahat ng mga lingkod ng Panginoon. Ano ibig sabihin nito? Aalisin na ng Diyos ang human knowledge na preaching. Ang magiging preaching ng end time, direct mula sa kalangitan. Confirmation ng salita ng Diyos. Hello? Hello? Mawawalan na yung human knowledge. Ano yung human knowledge? Matalino lang sa Biblia. Knowledgeable lang, head knowledge lang. Because the end time will be preached with power and authority. Hello? Alam niyo po, may sabihin ako sa inyo. Sa bawat churches na itinayo, kahit ang simbahan na yun maliit o malaki, may inassign ang Lord ng mga anghel na pupunta sa bawat simbahan. Kakausapin ng pastor, kakausapin ng mga intercessors kung ano ang kapahayagan ng Diyos sa last days. Naniniwala kayo doon? It's a fresh revelation from heaven. Revelation, illumination of the Word of God. Kaya itong salita po ng Panginoon ito, ito yung hawak-hawak natin hanggang katapusan. Amen po ba? Ano daw yung hawak-hawak natin hanggang katapusan? Ano yung ipapahayag sa hanggang katapusan? Ito. Ang salita ng Diyos. So, there is a cooperation with angels of God na magpapahayag sa mga tao sa lahat ng bansa, sa lahat ng kanyang mga lingkod. Hello? Alam niyo po kanina, alam niyo po tagal-tagal ko na pong Kristiyano, ngayon ko lang naintindihan yung malalim na verse. Yung favorite verse ko pa naman, nakalagay doon sa may kubo. Yung Genesis chapter 12. Sabi dito sa Genesis chapter 12, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisalin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama, at mga kamag-anak. Ano daw po yung sinabi ng Panginoon? Ano nilisalin niya? Bayan ng kanyang ama. At pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Tignan niyo po ito. Yung bayang itinuturo ng Panginoon dito, yung Israel, yung Canaan, yung Promised Land. At ito po yung literal na iwanan niya yung kanyang bahay. Tama? Pero alam niyo ba yung interpret sa akin ni Lord kanina, nakakaiba? Alam niyo kung paano? Yung bahay ng ating ama, sino yung una nating ama? Napailalim tayo sa ama ng kasinungalingan. Yung ama ng sakit, ama ng kamatayan. Kasi itong si Abraham, ang tatay niya ay si Tera o si Tare, gumagawa ng Diyos-Diyosan. So yung tahanan niya, yung kamag-anak niya, ito'y tumutukoy sa dati nating lumang pagkatao. Hello? Yung tahanan na punong-puno ng kasamaan, buhay na punong-puno ng kasalanan, buhay na may sakit, buhay na may sumpa, buhay na may curse. At kung tinawag ka ng Lord, sabi ng Lord, lisalin mo, alisin mo yung buhay ng kahirapan, buhay ng kamatayan, at pumunta ka sa lupain, which is the promised land, the holy ground, the presence of the Lord. Nasabi, lisanin mo, at pumunta ka sa lupain, ibibigay ko sa iyo. Kaya ang sabi ng Lord sa akin kanina, kapag ikaw ay Kristiyano, dapat wala ka na sa luma mong bahay. Hello?
Hello? Hello? Kapag nangangaral ka, wala ka sa luma mong bahay. Huwag kang mangangaral sa luma mong bahay. Ang luma mong bahay, puno-puno ng depresyon, kasalanan, kahinaan. Doon ka mag-preach sa bago mong tahanan. Doon ka mangaral. Amen. Sabi po dito, yung unang anghel, ang sabi niya, sinabi niya ng malakas, matakot kayo sa Diyos. Sabi niyo nga po, matakot kayo sa Diyos. At luwalhatiin ninyo siya. Sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol. Sambahin ninyo siya. Sambahin ninyo ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, dagat at mga bukal ng tubig. Makinig kayo sa akin. Ang mensahe ng anghel sa end time, fear God. Give glory to Him. Ulitin ko po. Ano daw po yung mensahe ng anghel ngayong end time? Matakot tayo sa Diyos. Amen. Alam nyo, naalala ko yung kwento ni Pastora. Ay, ni Sister, yung isa, yung kanina, ay kagabi. Sabi niya, Pastor, bakit gano'n? After po nating mag-fasting, natutunan na namin kung paano manalangin. Pero dumarating pa rin ang point na nalamig kami. Taas nga kamay dito yung ang kapahingahan sa'yo Sabado-Linggo. Pag nasa linggo ka, parang nakakabalik ka ulit sa presensya ng Lord. Pero pagdating ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, parang nakabalik ka sa lupa mong bahay. Totoo hindi? Tama? Pag lumang bahay mo, stress ka na naman. Depressed ka na naman. Tulala ka na naman. Nagmumura ka na naman. Di ba din sample nga? Oo, ayusin mo. Nasa loob, oo. Joke lang yun. Kaya sabi sa akin ng Lord kanina, sabi ng Lord sa akin kanina, iwan mo na yung luma mong bahay. Amen. Alam niyo ba na naginip ako dati? Sa panaginip ko, prophetic dream. Parang anghel si si Ate Shaira, nasisinaga ng araw. O, lulubog na yung bangka. Lahat kayo dito sa kaliwa. Oo. Di ko alam, sabi ko parang si Benji nagpapapogi sa akin Ganun eh. Yung pala, nasisilaw na pala. Parang pakyut ng pakyut sa akin to. Ewan ko na nagpapansin sa buhok niya. May bagong gupit Bagong tasa Ganun siya ganun sa akin mo. Ganun siya Ako naman, ang tingin, anghel ba ito? Baka nagpapanggap lang to. No? Saan na ba ako doon? Wala tuloy sa kagwapuan mo kay Benji. Saan na ba ako? Sa lumang pagkatao. Lumang bahay. Sa panaginip ko, nandun ako sa terrace ng simbahan namin sa Malabon. Nakatingin daw ako sa langit. Kulay blue yung ulap. Mamaya-maya, yung kulay blue na ulap, bumaba. Pagbaba doon sa lupa, nung paglapad doon sa lupa, naging asul na dagat. Tapos alam nyo nangyari? Doon sa panaginip ko, naging asul na dagat yung kulay ulap na blue. Tapos nakabutang ko yung sarili ko, nangunguha ako ng mga komang. Alam niyo yung komang? Komang, yung umang. Umang, o komang. Sa Tagalog si komang yun Kaya ka ganun, kasi nakaganon. So, komang. After 10 years, o more than 10 years, nagkaroon ako ng interpretation. Sabi ng isang asawa ng pastor, yung komang daw, lumilipat daw yun ng bahay kapag lumalaki. At doon ko na-realize yung journey ng buhay ko. Na kapag lumaki ng spiritual life ko, kailangan ko nang iwan yung isang simbahan na hindi na nakakaintindi sa akin. At pumunta doon sa isang simbahan na fit yung size ng spirit ko. Naintindihan niyo? Kaya dapat kung palaki, lipat ako ng lipat ng simbahan. Hanggang sa dumating yung time, meron na akong sarili kong simbahan. Na fit doon sa pag-height ng aking
Amen. Kaya kayo, kung kayo ay isang simbahan at naramdaman ninyo hindi na kayo fit sa isang church, naramdaman ninyo na yung teaching ng church ninyo masyado nang mababaw, mas gusto mo na yung medyo mataas, malaki, malapad, maluwag na teaching, at nasasakal ka na sa puro na lang pananampalataya, puro na lang salvation, no? Nakailang tanggap ka na sa Panginoon, naka-20 tanggap ka na. Isipin mo yun, sa loob ng isang taon, isang beses ka tumatanggap kay Lord tuwing bagong taon. Tapos tatanggap ka ulit ng bagong taon, naka 20 years ka na sa church mo, 20 years ka nang naligtas. 20 years ka nang nakatanggap sa Panginoon. Siguro recorded sa langit yun. 20 times tinanggap ang Panginoon. Amen po ba? Alam mo ba dati? Ako dati ang hilig ko talaga drums eh. Alam mo ngayon, ang hilig ko gitara, piano. Ngayon, hindi na eh. Kasi bakit? Kapag lumalaki pa lang yung spirit mo, nagiging iba na yung gusto mo sa buhay. Totoo hindi? Amen po ba? So now, matakot kayo sa Diyos at luwalatiin ninyo siya. Mga kapatid, basahin niyo natin to. Salmo chapter 34 verse 9. Kayong mga hinirang ng Panginoon, matakot kayo sa Kanya. Dahil ang may takot sa Kanya ay hindi kukulangin sa lahat ng pangangailangan. Wow! So ang message ngayong last days is the fear of God. Kaya ako, taas na kamay dito, sige nga. Minsan, pagdating ng Monday, Tuesday, parang in-unfriend mo nung linggo si Satanas eh. Anong Sabado pa lang eh, Sabado ng gabi, in-unfriend mo eh. Kasi nung Sabado ng gabi, may prayer. Tama hindi? No? Kay Jessica siguro in-unfriend ng Biyernes kasi tawag dito, may Bible study. Di ba? Pero pagdating ng Lunes, nag-friend request ulit si Satanas. Accept agad. Minsan nga baliktad eh. Bakit? In-unblock mo na, in-unblock mo si Satanas, tapos ikaw pa minsan mag-friend request. Hello. Totoo ba ito hindi? Nangyayari ba ito sa buhay natin? Amen. Nangyayari? Ito. Ang totoo naman talaga, nakakapagod. Hindi naman talaga si Satanas eh. Nakakapagod yung sarili natin. Tama hindi? Di ba? Naalala ko yung isang kapatid natin na nag-iinip daw siya. Matindi. Pinapa-interpret sa akin panaginip niya. Alam mo panaginip niya? Nagtampo daw siya sa sarili niya. Hindi daw siya nagkikibuan ng sarili niya kasi nagtampo siya sa sarili niya. Pwede ba yun? Sabi ko sa lahat yata ng panaginip, yun ang pinakamahirap, tawag dito, mahirap i-interpret. Kasi ikaw mismo nagtampo ka sa sarili mo at di mo pinapansin yung sarili mo. Hindi kayo nagkikibuan. Okay na po sila ngayon sa sarili lang. Friend na sila ulit. Para pang munting lupa. Matakot kayo sa Diyos at luwalatiin ninyo siya. The fear of God and worship. Fear of God and worship. Pagdating naman sa Mateo, ipanalangin nyo na ang pagdating ng anak ng tao ay hindi sa panahon ng paglamig o ng pamamahinga. So sa end time, may 3 preaching. O 4. 4 dito. The fear of God, worship, intercession, and judgment. Hello? Kung kayo po ay prophetic, yung lindol po sa Russia, ano yung lindol sa Russia? Ano ang magnitude? 8.8. Paano kung sabihin ko sa interpretation nun? 8 is new beginning. Another 8 is new beginning. So sa Bible, 2 is a witness. Na ang ibig sabihin, Russia will start World War III. Alam niyo ba ngayon, nagigirian na ngayon ang Amerika at Russia? Mga higanting bansa.
Ano bang gera yon? Ukraine. Tsaka Russia. Nagkaroon kami ng overnight sa church. Lima yata kami lahat nakakita ng mga misa sa diliparan. Wala pa yung ano. Wala pa yung digmaan. Wala pa yung gera. After lang ng ilang araw, sumiklab yung digmaan doon sa Ukraine at Russia. So, fear of God. The fear of God, give glory. Worship Him. Amen po ba? Amen. Bakit kaya sinasabi na matakot tayo sa Diyos? Para lahat ng takot natin sa mundong ito mawala. Amen. So, pangalawa, yung pangalawang anghel, ang sabi dito, sumunod naman ang ikalawang anghel na nagsasabi, bumagsak na ang makapangyarihang Babylonia, na nagpainom sa lahat ng bansa, ng mga bansa, ng alak ng kanyang kahalayan. Sabi nga po kahalayan. Ano po yung kahalayan? Adultery. Ito po kasi yun. Tayo po kasi ay ikakasal sa Panginoon. Tayo po ay mga asawa ng Diyos. Tama hindi? Ngayon, kapag ikaw ay tumalikod sa Panginoon, ang tawag sa iyo, mangangalunya. Alam niyo po ba na ang pakikipagkaibigan sa mundo ay pagtataksil sa Diyos? Ganito po mangyari po mga kapatid. Yung Babylonia tinutukoy po dito, no? Allegorically ay tumutukoy sa Rome. Sabi nga po Rome. Kasi yung panahon po ng Biblia, na isinulat po ito ni John the Beloved. Di ba? Si Jesus Christ sa panahon nila, under sila ng Roman Empire. Di ba? Nagpapako sa Panginoon ay Roman. Di ba? Mga Roman soldiers, di po ba? So, ang Babylonia tinutukoy po dito ay Rome. Ngayon po sa bansa po natin, ano po, saan po matatagpuan ang Rome? Italia. Anong relihiyon meron sa Italy? Sino nakaluklok doon? Si Papa. So, ang tinutukoy na Babylonia dito is yung Roma. Okay? Ngayon sa panahon natin, kung i-connect po natin ito, ulitin ko po, saan lilitaw ang false prophet? Kasi yung Babylonia eh. Pangalawa yung Babylonia, yung unang Babylonia tinutukoy dito is religion, which is yan naman talaga yung kahalayan. Ibig sabihin, tinuruan tayo sa relihiyon na ito kung paano sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Amen. Talikuran ang buhay na Diyos. Hello? Amen. Dahil mahilig sila sa mga ribu-ribulto. Kaya pagdating niya sa panahon, di ba, sa panahon ni Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, dapat sa pagtunog ng tambuli, dapat lahat sumamba doon sa higanting pinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Kasi mahilig sa ribulto. Nakita po ninyo? Amen. Nalinuhod-luhuran po natin. Ito pa, pangalawang Babylonia. Sistema ng mundo. Alam niyo po ba, yung word na witchcraft, ulitin ko pa, saan yung witchcraft? Ang word ng witchcraft ng Babylonia sa Book of Revelation, ang Greek word niya ay pharmakeia. Ang ibig sabihin po ng pharmakeia, pharmacy. Sa panahon po, makinig kayo sa akin mabuti. Yung pharmakeia na yan, pharmacy, yan po ay witchcraft, sorcery. May sabihin po ko sa inyo. Hindi naman po lahat. Pero alam niyo po ba? Malapit na yung AI. Alam niyo po ba yung gamot, magiging AI na rin? Na i-inject sa katawan mo at aalamin kung ano yung sakit ng katawan mo. So, yung unang anghel, ang turo niya is fear God and give glory to God. Yung second angel, judgment to Babylon. Yung Babylonia po ay sistema.
sistema po ng mundong ito. Ngayon, tingnan niyo po ito. Bumagsak na ang makapangyarihang Babylonia na nagpainom sa lahat ng mga bansa ng alak ng kanyang kahalayan. Pansinin niyo po yung mga tao, ayaw na makinig sa salita ng Panginoon. Kasi bakit? Nilasing na ng demonyo, nilasing na ng kahalayan, nilasing na ng kasinungalingan ng mundong ito. Tama hindi? No? At sumunod sa dalawa, ang ikatlong anghel na sumisigaw. Yung pangatlong anghel. Sino mang sumamba sa halimaw? Pag sinabi niyo pong sumamba, ano po yung ginagawa ng tao sumasamba? Lumuluhod. Ano pa? Umaawit. Sumusunod. At sa larawan nito, sabi nyo nga po larawan. Yung halimaw daw po ay may larawan. Ano kaya ang connection nito sa end time? At nagpatatak sa kanyang noo o kamay. Tingnan niyo po, yung halimaw daw po, at ang halimaw ay may larawan. Ano yung larawan sa panahon natin? Anong AI? Ano sa tingin nyo? Robot? Di kayo robot to? Tingin nyo. Ikaw, Kuya Ray. Kasi sa panahon ng Biblia, wala pa namang robot sa kanila eh. 3D yan. Na 3D. 3 dimension. Yung Hindi kaya yung nakita ni John, yung mangyayari sa end time, nakakita siya ng isang pangitain. Sa pangitain niya, nakita niya yung isang TV. Kasi wala pa naman TV sa kanila eh. Sa TV na yon may larawan. Nandun yung live. Live. At nakita niya yung larawan ng halimaw. Nagsasalita. So there's tendency na ang nakita ni Juan is yung television, artificial intelligence, hologram, projector, cellphone, na nakakapag-produce ng video. Hello, mga kapatid. Tatapatin ko na kayo. Hindi na tayo makakabili ng kahit noodles. Tanungin niyo kung bakit. Kasi po, wala tayong tatak sa noo at sa kamay. Kasi po, ganito po yun. Magkakaroon po ng digmaan. Pag nagkaroon po ng digmaan, ang gagawin po no, naalamin nila kung sino yung mga kalaban, no, terorista, kalaban. So, ang gagawin po, yung help po ng government, magagaling po sa tinatawag na microchipping. RFID. Ngayon po, lahat po, para hindi po mahirapan, kasi yung pera po, pag nagkaroon ng virus, matatanggal yung pera. Tama ba ako? Kasi magiging cashless na lahat eh. Cashless na po, cashless. Pag cashless po, meron na pong RFID yan. Pag pumasok ka ng mall, lahat po ng mga products doon may chips. Pag kinuha mo yung chips na yun, kumuha ka ng products na yun, hindi mo na kailangan pumila. Kasi mayroong higanting doon, scanner, sa may pintuan. Paglabas mo pa lang doon, babawas na agad yung pera mo doon sa sa RFID mo. So lahat ng items na bibilihin, kahit yung mga companies, hindi sila magpo-produce ng isang item without barcodes or chips. So lahat ng items mayroong chips. So para malaman kung sino yung bumibili, nagbabay, kaya sabi sa Revelation, di ba, hindi ka maaaring bumili kung wala kang tatak. Kasi kinakailangan ng chips. Kinakailangan ng code. Alam niyo po ba ang isang RFID? Pakinggan niyo po ako ha. Ang buhay po ng isang RFID, 200 years bago masira. So mga kapatid, naunawaan po ba natin yung ihirap na darating sa susunod na panahon? Ha? Ngayon, maluwag pa rin. Pero darating ang panahon. Time will come. Hindi na tayo makakabili
kahit may pera ka pa. Na? Amen? Naku, Jubilin. Oy, Jubilin. Huwag ka na muna mag-asawa. Sabi sa Biblia, sa panahon yun, katulad sa panahon ni Noe, ang mga tao ay nagiinuman, nagsisikainan, nagisiinuman, at nagsisipag-asawahan. Baka mamaya, kapag nag-asawa ka doon, dumating yung Panginoon. Tapos yung kasal mo linggo, wala ka pa sa church. Sa city ka lang pala kinasal. Tapos nakita ko yung anghel mo, umiiyak doon sa may labas ng kasal. Bakit? Sabi ko sa kanya, magsimba siya eh. Ayaw niya magsimba. Sino mang sumamba sa halimaw at sa alarawan nito at nagpatatak sa kanyang noo o sa kanyang kanang kamay o sa kamay ay paiinumin ng Diyos ng purong alak ng kanyang puot na ibubuhos sa kopa ng kanyang galit. Yung 7 years po na yan, after po ng rapture na, may iwan po doon lahat ng mga natatakan na. Alam niyo po, wait lang. Sabi kasi nila, diba? Sabi nila, di ba pre-trib daw? Pre-trib. Ba pre-trib? Pre-trib. Tapos pag may naiwan daw, doon na daw tatatakan ni Antichrist yung mga naiwan. Ang tanong, sino naiwan? Yung mga naiwan doon, mga matitigas ulo nun. Kaya nga naiwan yung kasi kasi matitigas ang ulo nun eh. Tama hindi? Kaya nga magkakaroon pa ng digmaan eh. Magkakaroon ng digmaan laban kay Satanas sa kalaban sa mga hinirang ng Panginoon eh. Alam niyo po ba? Paano ko ba ito i-explain? O sige, explain ko na. Explain ko. Wait lang po ah. Okay lang ba? Explain ko ah. Sagit lang po tayo ah. Explain ko. Alam niyo ba na magkakaroon ng showdown? Ano? Sige, ate, ano yung showdown? Ano ba yun, Pas? Ano yung showdown? Ma-agree lang ako eh. Showdown. Ganito yon. Showdown ng liwanag tsaka kadiliman. Nung panahon ni Moises, yung tungkod ni Moises, nung nilapag niya naging ahas. Tapos yung mga salamangkero na galing kay Satanas, gumawa rin ng tungkod. Yung tungkod nila naging ahas din. Pero yung ahas ni Moises, kinain lang yung mga ahas ng salamangkero. Magkakaroon ng matinding great showdown sa end time. Alam niyo kung paano? Yung mga salamangkero, yung mga witchcraft, pwede mong hamunin ngayong last days. Harapan ng YouTube. Oo. Yung mga putol-putol na kamay, kaya mong utusan na humaba. Ano yung ba nangyari? Oh, wait. Amen, no? O, palampakan natin si Lord. Oh, uma-agree yung bata, oh. Ngayon ko nakita na, Amen. 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 Wala makaalam-alam yan. Showdown. Hello. Alam niyo ba yung 7 powers of God? Ito, naranasan ko na po ito. Yung translocation. Kami ni Ate Jo, ayan, buhay ng patotoo. Kuya Ray, ang motor, Pandi, papunta dito, kaya ba ng 30 minutes? Pandi? 30 minutes, ha? Lalo na pag ako mag-isa lang. Kaya? May angkas ka. Kaya 30 minutes, ha? May angkas ka, kuya. Kami ang kasi... Yung may angkas ka. Huwag. Hindi pa kami ang kasi... Kaya? DM, single. Pag natatakot ka. Pag mag-isa lang ako. O natatakot ka kahit mo to. Kaya, JM? 30 minutes, ha? Pag natatakot ka. Saka dito. Tinakbo ko ng 30 minutes. Wala pa ka. Wala pa Tanongin mo ako kung anong panahon. Maulan. Sa kalagitnaan, tumigil pa kami at nagkaputi pa kami. Wala pa 30 Wala pang 30 minutes. Galing kami ng Pandi. Kasi yung motor ko po may oras eh. May oras nandiyan. Madulas yung kalsada. Kami ni Ate Jo, daldal pa kami ng daldal na balag mo motor. Siyempre, di kami papatakbo mabilis kasi maulan. Bumaba kami, nagkapote pa kami. Dahil
daldal. Namalayan na lang namin nasa may bukana na kami ng Mayrang. Ang oras nun, 2:20. Inurasan namin eh. 2:20 ka naman is doon. Nagpagasuli na kasi kami. Hello. Pagdating namin itong kwarta, Amen. diba? Amen po ba? Amen. Alam mo, gaganyan-ganyan lang si Ate P. Pero pag bumaba yung power ng Lord sa'yo, Ate P, lahat ng chismosang kapitbahay mo, pag inutusan mo, hindi na kayo makakapagsalita. Lahat yung pangalong titigas. Amen. Amen. Amen po ba? Now, tingnan po natin to. Ang usok mula sa apoy ay nagpapahirap sa kanila. Kaya mga kapatid, kahit ano pong mangyari, huwag po kayo magpapatatak. Amen? Amen po ba? Paano kung wala na kayo makain? Si Lord, ang daming ano nila. 7 years. Matawa si Jillian, tsaka si Syra. Eh ito ba, hindi na makakain ng tanghal yun, nanginginig ni. Ang palayang ligaw. Kailangan magtanim. Oo, tanim na lang kita ng gabi. Kailangan Kaya dapat pagandaan natin yung end time. Pero alam nyo ba, ang kinakailangan talaga natin, makinig kayo sa akin, pera. Maniwala kayo. We need money. Kasi kung may pera tayo, mayroon kasi magtanim sa lupang hindi naman yung pagmamayari. No? Baka sabihin sa iyo na may-ari, iba ang nagtanim, tinanim sa lupain ko, ako ang umani. Kasi hindi naman, hindi nila lupa. No? Gusto nyo, bungkalin nyo. Sa inyo na yun. Sa inyo na yung bingi. Sabi dito, ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay patuloy na tataas magpakailanman. Araw at gabi ay maghihirap ng walang pahinga ang mga sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang mga natataka ng kanyang pangalan. Mga kapatid, malapit na po magtataka ng 666. Pero hindi naman po yan itatatak sa'yo na nakalagay 666 eh. Baka 999. Bakit? Magpapakita ba sa'yo sa tanas na 666 yun? Ha? Hindi. Ate Pe, kasama ka ba dun sa nagpa-iris scanner? Sino nagpasama? yung kapatid ni anak ni Pet. O, kita mo? Yung iris scanner. Tapos alam nyo ba na Jessica Soho yun? Hindi man lamang sinabi. Hindi sinabi ng founder na yun kung anong gagawin niya doon sa mga mata nyo. Alam nyo ba yung iris scan? Mas accurate yan kaysa sa thumb. Sa fingerprint. Hindi, yung Lunis talaga pa sa akin. Kasi magkakayaman na. Di, huwag ka na magdahilan. Magkapira ka tayo, uy. Hindi naman ako parang mag-register ka. Di ba niya? Mag-register na Kala ko sinabi mo, hindi kasi ako marunong mag-register. Kung tinuruan mo lang ako, di sana kasama mo ako. ano pa ako eh, hindi ko maiyak. Ay. Huwag kayo magpapagano. 1.5 lang yun. Ang ending nun, kapag tatak yun eh, walang hanggang impyerno yung bagsak ninyo. Hanggang ano daw pa, hanggang December. Sabi nila, pastor, pag nagpatatak naman ako, pastor, alam naman ng Diyos yung puso ko eh. Katawan ko lang naman yung tinatakan. Wait lang, makinig kayo mabuti. Alam nyo ba na yung microchips na yun, konektado yun sa utak mo? Through radiation. Through computer programming. Kaya niyang kontrolin yung mind. Alam mo yung hayop? Kahit putulin mo pa. Kahit putulin mo pa yung kata mo, gusto ko magtagtad sa'yo eh. Kaya niyang kontrolin yung mind mo. Kasi sabi doon, tatak sa noo. Noo, big sabihin nun, mind settings. Now, ano ko na po? Verse 12, sabay-sabay nga po sa verse 12. Ito'y panawagan na magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos. Ano daw po yung inuutos sa atin ng Panginoon? Ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at nananatiling tapat kay Jesus. So, dapat matatag at tapat. Sabihin natin, matatag at tapat. Kailangan ngayong last days matatag tayo
at tapat tayong sumusunod sa Panginoon. Verse 13, at narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi, isulat mo mula ngayon, pinagpala, pinagpala ang mga namatay na naglilingkod sa Panginoon. At sinabi ng Espiritu, totoo nga silang, ilang beses binanggit yung word na pinagpala? 2. Magpapahinga na sila sa kanilang mga pagpapagal, sapagkat sinundan na sila ng kanilang mga gawa. Ito po yung panawagan ng Diyos sa atin. Dito na po ako magtatapos. Simple message. Magpakatatag. Ano yung minsan, ano po yung panawagan ng Lord? Magpakatatag, maging tapat, at maglingkod hanggang kamatayan. Hello? Asan na ba yung iba? Na-rapture na. Yung iba, pinagpalit na ang Panginoon sa pera. Yung iba, pinagpalit na ang Diyos sa pagkakaibigan. Pinagpalit na ang Panginoon kay Satanas. Pero nawa, ang bawat isa sa atin dito, maging tapat hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Amen? Tumayo po tayong lahat. Lord, tulungan nyo kami maging tapat at matatag at naglilingkod hanggang katapusan ng aming mga buhay. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Salamat po, Ama. Sa pangalan ni Jesus.